sa pamamagitan ng kwento na ginagawa ko, may kahit ko yung mga tao na mabawasan yung takot, pangamba sa kamatayan na dulot ng sakit na meron kami. Kagalingan ng GERD, anxiety at depression. Ang totoo, habang buhay mo siyang dadalhin. Yeah. 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 Mula sa realidad na buhay ng mga Pilipino, hindi mawawala ang usapang pagkain. Kaya naman kasama ko ito sa aking pinakita para maalala mo kahit nasa malayo ka at wala sa Pinas, hindi mo mamimisa yung mga kulturang naiwan. Philippine Reality ang channel mo puntahan, siguradong ngingiti ka sa iyong alaala ng iyong nakaraan, dahil ilalapit ko sa'yo ang Pinas na sa kabilang dulo ka man ng mundo, kabayan. Lahat ng ugaling gawain noon at ngayon ng mga Pilipino, ipakikita ko sa'yo. Parang nandito ka rin lang. Wala sa malayo ang utay-utay na pagbabago sa bansa mong naiwan. Ipapakita ko rin sa'yo. Ano mang balita, update kita, dahil ng mga mahalaga ito sa'yo. Dahil Pilipino ka sa isip at puso, Philippine Reality, asahan mo iyo, itong kaibigan at maghahatid ng mga alaala, kultura at higit sa lahat mga nangyayari. Yeah. Sigurado nangingiti ka sa iyong alala ng iyong nakaraan, dahil ilalapit ko sa'yo. Pwede siyang madagdagan, pero kahit minsan, hindi ko naisip na pinangarap ko na sana gumaling ako. Ako, nakaharap ako dito kay Mama Mary, yung virtual health, yung mother and son. Alam niyan, alam ni Mother Mary na lahat ng sinabi ko sa vlog na ay para makatulong sa iba. Walang for life na nakagalingan. Pag tinamaan ka ng sakit, tulad dun sa amin, ako hindi ko pwedeng yung ibang sakit na hindi ko naman naranasan. Yung sa amin, yung sa GERD, anxiety, depression, habang buhay mo siya dadalhin. Pero nakokontrol siya, nababawasan yung takot. Mahirap ang paliwanag sa mga tao na ang pangarap ay gumaling, kasi ang hirap doon, baka mawalan sila ng pag-asa na lumaban sa buhay na kanilang tatakin kung saan man sila pupunta. Malaki yung hadlang sa buhay. Kapag hindi mo nilakasan ang loob mo, o wala ang diskarte mo. Makakaranas ka na mag-o-okay, pero may time na mararanasan mo din na mahirap ulit. Yung parang palagi na lang na bagong sakit na naman. Pero pwede mo naman siyang inormal ang buhay mo. Pero mahirap. Ako, bago ako naayos yun, matagal. Pero nung nag-vlog na ako, utay-utay na nabago.
Siguro dahil nga sabi ko nga doon sa mga ginawa kong vlog doon, itong content na ginagawa ko ngayon, malayong malayo sa content na ginagawa ko dati about sa pagtulong sa may GERD. Ngayon, gumagawa ko ng content, hindi na lang para doon sa tumulong. Gumagawa ko ng content para kumita. Ngayon, dahil nga naisip-isip ko nung may vlog ako, nagbablog ako, vlogger ako. Bakit hindi ako gumawa ng ibang content na posible na kumita ako? Isugal ko yung channel na ito. Kaya yun, binago ko yung content. Impokrito naman ako kung puro na lang pagtulong yung gagawin ko. Nasa isip ko sa vlog na to. Hindi po. Ngayon po talaga gumagawa ko ng vlog para kumita ako. Kasi nga, preparation sa pagre-retiro. Ilang taon na lang. Magre-retired ako sa trabaho ko, mawalan ako ng hanap buhay. Although, sumasahod ako. Pero, syempre, habang tumatagal nararamdaman ko na hindi lang GERD ang nagkakaroon ako. Yun ang aking content na ginagawa ngayon, panghanap buhay na to, ay about reality. Kaya yung pangalan ko, Philippine Reality. Realidad po. Kung ano ang meron sa mundo, sa Pilipinas, sa lugar na ginagalawan ko, yun na makikita nyo. Hindi yung puro kwento lang ako dati na about kung ano-ano. Yung ganito, kwentuhan, realidad na buhay po ito. Pinapakita ko kung ano yung sarap ng pamumuhay sa lugar namin, sa bukid, sa probinsya, dito sa amin, sa bahay namin. Pinapakita ko sa inyo. Nagkukwento ako about sa mga dinigdaanan ko sa kahit realidad na buhay ng mga may sakit. Kung sakaling may sakit kayo, sana ma-inspire kayo sa kwento ko. At ang magpapatunay na talagang madami ang pinagdaanan ko, yung mga luma kong vlog na dito din sa channel ito makikita. Marami din po akong naging followers doon. Lahat ng sa ngayon po, itong oras na to, hindi naman po nadagdagan pa yung followers ko. Nabawasan pa nga. Kasi siguro dahil nabago yung content ko, tapos hindi na nila nakikita yung mga content na ginagawa ko about sa pagtulong sa GERD. Kasi nga, i-renovate ko. Yung iba, nag-out, nawala. Pero yung iba na natili, yun po ay mga followers ko sa 6,000 plus sa ata. Hindi ako nagkakamali, hindi ko masyado nakita 6,400 siguro yun, something. Yan po ay mga followers ko about sa sakit, sa pagiging prevention specialist ko. Pero yung sa reality, wala pa po. Hopefully, kasi ilang buwan pa lang, mga 2-3 buwan na nag-reality ako, reality vlog. Pero hindi naman lagi na a-upload kasi nga may trabaho ako. Ano po ako, ang YouTube channel ko po ay monetize. Kaya po naisip ko na bakit hindi ako gumawa ng mga vlog na posible na baka panoorin at kumita ako. Kasi monetize yung vlog ko. Ilang taon na po akong sumasahod pero maliliit na Natutuwa lang din ako kasi may dagdag pambayad sa
internet na ginagamit ko. Pero yun, susunod na sumahod ulit ako ng mga tungkol dito sa vlog. Yung kung ano yung ginagawa natin dito, yung mga pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, baka doon muna mapunta yung ginagamit nating cellphone sa pag-vlog, camera. Cellphone po kasi yung ginagamit nating camera. Itong kumukuha po nito, cellphone. May 3 po kasi akong cellphone. Ang isa po, yan, pang-vlog lang po talaga yan. Nakalaan po yan sa mga content. Pang-edit po, diretso po, isa lang yan. Nag-try ako na bumili ng mga camera na mumurahin lang. Pero hindi siya maganda. Kung bibili talaga ng camera, yung mamahalin. Yung may quality. Tulad ng Action Cam po, yung Action 6, mga ganun, Action 5. O kaya naman po ay yung mga mga GoPro, mga ganun. Yan po yung quality na pagdating sa stabilizer, mga ganyan. Ang cellphone, pag mahal, stabilizer siya. Ito, hindi ko to. Ito ay iPhone 11 lang. Luma ng iPhone 11, pero stabilizer po ito. Ibang-iba ito kumpara dyan sa ginagamit kong Samsung na low-end. Kaso, ang naman po, ang mababa naman yung yung memory ng iPhone, kaya dito yung ginagamit kong pang-vlog. Although maganda yung kuha niya. Kasi stabilizer nga po siya eh. Ang hirap naman gamitin kasi ako minsan nag-iipon ako ng video bago ko ma-upload kasi nga hindi ko agad ma-edit. May trabaho kasi ako. Busy ako sa opisina. Yun. Tapos minsan, photographer nga po ako. Mabilisan po kasi mabilisan na pag transfer ng photos, pag forward po kasi may tinatawag kaming EAR o after activity report. Minsan po kasi ibinabato namin sa office, may gagawa doon, pasa na agad sa national headquarters, yung regional director namin, kasi under po ako ng regional director office po ako, office of the regional director po ako na naka-assign, ORD. Ang director mismo nangangailangan ng picture na isesend nila sa group, directorial group chat, ora mismo kapag may mga meeting, halimbawa nakipag-coordinate kami sa isang local government o national government head meeting, napicturean ko ang nangyayari, binaback up ko yung camera ko. Yung iPhone kasi maganda yung camera. Yung picture, pang AR doon sa camera sa professional cam, tapos yung mga picture na kailangan ibato agad kasi nga naka-data, mabilis siyang ibato, ora mismo na andun. Kaya hindi ko siya magamit sa may nakabukod talaga yung yung pang vlog. Ngayon po, bakit may isa pa? Tatlo siya. Kasi kapag mga meeting, nagpipicture ako, ito ginagamit ko din to, backup ko ito. Hindi pwedeng may tatawag o kasi may mga natawag. Kasi as a prevention specialist, drug prevention specialist, may mga client kami, may mga barangay, local government, private institution na nagre-request ng lecture. Ang binibigay ko number, personal na number, ito na po yung isa. Kasi kung dito din po habang kumukuha ako ng picture o kaya nagbibideo ako sa mga meeting, biglang magri-ring, mapuputol po yung video. Kaya po yung iba, sabi nga, pag gamit na ng cellphone, baka may tinatago. May kanya-kanya po kasing trabaho.
yung mga phone ko. Hindi po ako mahilig sa telepono. Sa totoo lang yung Facebook, hindi ko masyadong nalalagyan, napapalitan ng hindi ko nabibisita. Ang ano lang po, ang cellphone lang po sa akin, kulang pa nga po ito kung tutuusin. Ang cellphone po sa akin ay part ng trabaho. Yung isa po para po sa vlog na ngayon kinakareer ko din. Gusto kong kumita. Gusto kong umpisahan yung content na to para kumita. Yung isa naman po, ito po, actually, ito po, dalawa, halos sa opisina. Pumapasok yung ano. Pero po, mga phone ko lahat to. Paid po to sa akin po ito. Personal phone po ito. Hindi po ito phone ng opisina. Ito po Samsung din. Itong isang ito Samsung. Ito naman po iPhone 11. Ayan. Bigay lang din po to. Hindi naman ako magkakaroon ng ng cellphone na maganda kung hindi may nag-sponsor. Kaya nga ngayon naluluma. Yan, may pumasok na lamok. Sumunod to sa akin. Naluluma. Hindi ko alam kung paano ko papalitan, pero bahala na pagdating ng panahon. Ito yung hilig ko sa buhay. Magkalkal sa kapaligiran. Bahay, opisina. Ang bisyo ko, ang bisyo ko po talaga, tea. Doon po umiikot yung mundo ko sa tea. I-invest ako ng kung ano-anong klaseng tea. Brewed tea po, brewed. Pagod ako sa maghapon, pero yung ganitong time, nagpapahinga ako, nag-relax ako. Pagkatapos kumain, umiinom ako ng tsa. O kaya, gatas po, yung soya milk. Masasabi kong naging okay ako doon sa sakit. Sa sakit ko doon. Kasi sobrang pahit ko nung may sakit ako. Nung talagang grabe yung sakit ko, nung hindi pa ako nakaka-recover. Yung hindi ko pa natatanggap yung sarili ko as may sakit ako. Yung lagi akong takot. Yung nababalot yung katauhan ko ng takot. Yun. Ako nung pahit, sobrang pahit ako nun. Hindi nga ako nakakaranas magbigay ng dugo nun kasi kailangan 50 and above. Hindi pa ako maka-50, 45 kilos lang ako noong panahon yun. Ano lang yun, ilang taon lang nakakaraan, mga kaibigan. Nagsimula lang na nagkakalaman ako nung magsimula ako mag-vlog. Kaya malaking tulong yung vlog para sa akin. Lumakas yung loob ko. Tapos, ang daming idea na natutunan ko sa mga followers ko. Kasi magkakaiba kami ng trigger. Natutunan ko yun na ganito. Tapos nalaman ko hindi lang ako. Tapos sumali ako sa mga grupo dati nun sa Facebook. Kasi yun nga lang, hindi nga po kasi ako masyadong active sa Facebook. Hindi ganun. Pero madami din po ako natutunan doon kasi yung mga comment, nalalaman ko, ganun pala yung kailangan, ganyan pala. Hindi ako ganun, tatry ko. Hanggang sa yun, nagiging good naman. Pero yung iba, bad. Kasi, yun yung lagi natin natandaan. Hindi lahat ng okay sa iba. Pagdating sa sakit, okay din sa'yo. Huwag ka mawala ng pag-asa kung hindi okay sa'yo. Kasi merong okay para sa'yo. Saka isipin mo ilang taong kang may sakit. Kasi ilang taong bang may sakit, namatay ka ba? Di ba hindi? Yan ang iniisip ko eh. Nakasurvive naman ako eh. Ayun ang ikitatakot ko. Kung maranasan ko ulit yung sakit na yon,
Dati nung takot na takot akong gumala, yung lumabas. Takot na takot ako. Part ng trabaho ko yun. Ang daming kinakatigan din lang ako ng swerte. Ang dami kong ginagawang dahilan para hindi matuloy sa Tapos sinisipagan ko sa ibang trabaho. Nagpapakitang gilas ako sa ibang trabaho. Ang gagawin, bibigyan ako ng ng designation. Tinatanggap ko yun para lang hindi lang ako gumala, hindi lang ako lumabas. Kasi yun yung part ng trabaho ko. Plantilla ko, photographer. Kailangan kasama ako sa mga meeting, sa lahat. Pupuntahan nila, kasama ako. Walang oras yan, kahit madaling araw, kahit gabi. Kahit 24 oras na biyahe. Kailangan na andun ako. Hindi ko kaya kasi nga dahil ng sakit. Binabawi ko sa ibang trabaho. Sinisipagan ko yung alam ko yan. Magaling ako dyan. Yun yung naging way ko para makasurvive ako doon sa na hindi ako matanggal sa trabaho dati. Hindi naman sa pagdaraya dahil part government. Hindi naman ginagawa ang trabaho. Hindi naman sa ganun kasi kahit dinesignate yung trabaho doon sa iba nung oras na yon kasi capable ako doon sa ibang trabaho na walang gumagawa na mahalaga. Naging logistic officer ako, naging chief of logistic ako noong panahon yon na mas mataas na position na designation kumpara doon sa trabaho ko. Ginampanan ko. Mahirap din yung maging chief sa isang opisina. Ayun. Trinabaho ko yun. Nagpakitang gilas ako doon. Regional chief officer ng isang section. Pero nung natuto na ako na lumaban sa sakit na meron ako. Doon ako nagkaroon ng lakas na loob na bitawan yung mga designation na binigay sa akin. Kasi pakaramdam ko, kaya ko nang gawin yung talagang trabaho. Although, mas madali yung kaysa doon sa designation na binigay dati sa akin, mahirap pa maging chief. Biro mo, ilang probinsya yung mamanduhan mo about sa supply, sa logistic needs, lahat ng kagamitan. Lahat doon may mga logistic officer ako doon sa bawat probinsya na kailangan ma-monitor lahat ang kagamitan sa buong probinsya. Sa buong region, bawat probinsya. Mahirap. Nabunutan ako ng nun. Tsaka anong panahon yun, ang dami ko designation. Tinanggap ko lahat basta nasa opisina. Dahil lang doon sa sakit ko. Grabe yung sakit na yan. Hindi biro yan, kaya pag nakikita ko ng isang tao may sakit na gano'n, nakakakwentuhan ko. Nagsishare talaga ako. Sinishare ko kung ano yung buhay ko. Kasi sobrang hirap niyan. Pwede ka matanggal sa trabaho. Kung hindi ka gagawa ng pamaraan na katulad ng ginawa ko, na paraan naman, hindi naman daya. Hindi naman daya yung kasi sinuklian ko siya ng ibang trabahong mas mahirap. Yun nga lang, nasa opisina. Pero ngayon, assistant chief ako ng Preventive Education and Community Involvement Section. Sa part ng kalinya ng trabaho ko. Tinanggap ko siya yung assistant chief kasi galing na ako sa chief. Hindi ko pwedeng hindi tanggapin na masyado although pwedeng ko naman talagang hindi gawin yun eh. Kasi
malayo naman talaga doon sa salary grade kung ano yung sinasahod ko doon sa tinatrabaho ko. Pero, yun nga, kasi sabi ko hindi daya yung ang ginawa ko. Kasi, yung pagiging photographer, mababang salary grade, yun yung sinasahod ko. Pero tinatrabaho ko nung panahon may sakit ako, pang matataas na salary grade. Wala pong allowance yun. Yung mismong sinasahod ko, yun din lang talaga yung napupunta sa akin. Walang additional benepisyo po. Trabaho lang yung naging additional. Pero, tinanggap ko po yun kasi nga, dahil sa kondisyon na meron ako. Pero hindi po yun alam ng opisina na nagsasuffer ako sa problema na, lalo na po yung anxiety at saka depression. Nakuha ko po dahil doon sa sakit na GERD. Yung mga tao na may sakit yan, baka nanonood pa rin sa akin yung mga followers ko. Lakasan lang nyo po yung loob nyo. Laging i-open-minded po kayo. Laging, wag po kayong mawala ng pag-asa. Wag po kayong, yung malo moral. Wala na po tayong magagawa. Andiyan na po yung buhay natin. Kailangan harapin na lang po natin. Pag-isipan natin mabuti kung ano yung mas makakabuti, makakaganda sa inyo. Ano yung kaya nyo. Tulad ko, inisip ko na kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan gumawa ako ng paraan. Nahihirapan ako sa trabaho ibinigay sa akin, pero kailangan gawin ko kasi sa tingin ko, mas makakadali sa katawan ko, sa kondisyon ng sakit ko. Kahit mas mahirap na trabaho. Kinaya naman. Matagal na panahon na ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon, binitawan ko na yun, yung logistic. Binitawan ko yun. Ito, kung binitawan yun, nung binitawan ko yun, ilinagay ako sa sa part pa rin ng logistic, pero support na lang ako. Kung may problema yung hepe, tinuturuan ko na lang. Kasi naandun pa rin ako sa opisina ngayon. Although assistant chief na ako nung preventive education, pero ako ay may pa rin, may designation pa rin doon sa logistic, pero mas mababa na yung support na lang talaga as sa motor pool officer. Ako yung chief ng motor pool, yung vehicle, officer. Yun, yung para maging maayos kondisyon yung mga sasakyan, paano i-condition, yung lahat ng maintenance niyan. Ako yung naging official sa buong region hanggang sa totally nabitawan ko din. Nang walang-wala na. Yun. Full-time ako na ngayon. Ako nga pala, naging assistant evidence custodian dati. Naging evidence custodian din ako dati. Naging property custodian din ako dati. Naging supply officer din po ako dati hanggang sa maging chief logistic po ako. Na ang sahod ko ay pang photographer. Lang. Pero yun yung nagpatibay sa akin para lumaban sa sakit na meron ako. Hanggang sa totally nawala naman Nawala yung sakit. Pero yun nga, walang forever. Bumabalik yan. Last day. Diba, matindi yung sakit ko. Bumabalik na naman. Pero iba siya kumpara nung dati. Ano yung pagkakaiba? Mas mahirap. Mas mahirap yung ilang taong kang wala ka na nararamdaman, biglang aatake.
mahirap kasi hindi ka na familiar dun sa sakit. Tapos, mas mahina na yung resistensya mo. Mas marami kang mararamdaman. Ang kakaiba lang, maliwanag yung isipan natin. Nakakapag-desisyon tayo. Hindi katulad nung una na, takot na takot yung anxiety na yung umiiral. Yung ngayon, mahirap siya, mas mahirap siya, mas masakit siya, pero nakakapag-desisyon. Buo yung desisyon ginagawa ko. Kung anong gagawin ko sa sakit ko. Yun nga, hanggang ngayon, may 3 pa akong tablet na dadagdagan ko pa yon. Medyo mahal. Mahal yung ginagamit yung tablet ngayon, yung Businti. Yun yung ginagamit yung gamot ngayon. Tumalab naman siya, tumalab naman. Maayos naman. Haba nitong vlog ko ngayon. Wala, kahit na anong gawin na isipin kong maikli lang dapat yung vlog. Wala eh. Talagang, paano ko ipukwento? Reality nga tayo. Mahaba talaga to. Sige. Dahil pa akong kwento sa susunod na muni-muni. Yung maging, sa ating, sa pangarap natin. Yung mga may sakit dyan, huwag kayong manghina na mabura yung pangarap nyo. Ang pangarap po natin, kapag patuloy nating pinapangarap, yan po yung magiging lakas natin para malabanan, malampasan yung sakit na meron tayo. Okay ba? Sa mga magbibigay po ng tsa, welcome po. Tumatanggap po ako niyan. Thank you. Ay! Reminder po. Isa po sa mga nagbigay ng kagalingan sa akin dati. Kung bakit po ang tagal kong hindi inaatake ng GERD. Yung pong mga tsa, kasi yan po ay fresh po na mga dahon ng halaman. Malaking bagay po ang naitulong niyan sa akin. Bakit naman bumalik yung GERD? Kasi tao tayo. Unang-una, nai-stress tayo. Pangalawa, lumalanghap tayo ng mga iba't ibang uri ng chemical sa ating kapaligiran. Pangatlo, kumakain tayo ng kung ano-ano sa ating community. Pang-apat po, habang tumatanda, humihina po ng regularly, normal ang ating katawan. And etc. Marami pa pong dahilan kung bakit po posible na lumabas ulit yung sakit natin at posible na lumabas yung iba pang mga karamdaman na dati wala sa atin. Bye-bye.